Takot ngayon ang mga residente ng Liloy sa Zamboanga del Norte. Nag-uugat sa puno ng balete na nakitaan kamakailan. Nang humigit kumulang 50 mga larawan at listahan ng nasa 200 mga pangalan na di umano kinukulam. Simula ngayon, hindi na sila makakatulog ng kanyang mga anak. Matatanggal siya sa kanyang trabaho. Mag-aaway silang apat at hindi na magkakabati. Nanginit na yung katawan ko. Dito ko parang may binibiyak na bote. Sino ang may maitim na balak sa kanila? Wala namang iba. Siya lang naman yun. Kinatakutan ko kasi yung mga anak ko eh. Maliliit pa. At paano makukontra ang di umano kapangyarihang itim? Kasama sa listahan si Jocelyn. Abril daw nitong nakaraang taon nung nagsimula raw mag-iba ang kilos ng isa sa kanyang mga anak. Bigla na lang pong gigising sa gabi, sa himbing ng tulog niya. Naku, ano nangyari sa'yo? May nakikitang kakaiba, parang kukunin siya. Hindi naman namin alam kung anong nangyari kasi andito lang sa bahay. Sunod namang nakaranas ng matinding pananakit ng ulo at tiyan ang kanyang nanay. Parang may tumutusok-tusok sa mga ulo nila. Ang daming sakit sa katawan na pag pina-check up naman, walang findings. Tapos inom ng gamot, yung nireseta ng doktor, wala rin. Hanggang may nagkwento kay Jocelyn na ang punot dulo ng nangyayari sa kanyang pamilya makikita raw sa puno ng balete. Sabi niya, ano kaya kung samahan niyo ako doon sa balete? Kaya bumiyahe ng 1 oras si Jocelyn para hanapin ang sinasabing puno. At sa gitna ng makapal at masukal na kakahuyan, sa gilid ng maliit na sapa, tumambad ang itinuturong ugat daw ng misteryo. Ang mahigit 30 talampakang taas ng punong ito ng balete na tinatayang 100 taon na ang tanda. Lumapit kami doon sa puno, tapos sinilip namin doon sa ilalim. At nang hilakbot si Jocelyn sa kanyang nakita, Doon namin nakita sa ilalim yung mga picture, yung mga papel. Dito ko po siya sinilip sa ilalim kasi dito po yung kwento na dito daw napasok. Dito ko siya nakuha sa dito, nakaano po sa ugat na to. Kala ko yung picture lang namin nandun. Di ko alam na ang dami pala doon sa loob na nilagay. Yung mga anak ko, lola ko, yung buong pamilya namin. May pangalan namin, tapos yung caption niya na magkasakit. Sa FB namin, doon niya kinukuha yung mga picture. Pinaprint niya, tapos doon nilagay niya pati yung mga maliliit na bata, yung mga anak ko. Ay, nako, sobrang galit ko. Nagtimpi lang talaga ako. Kinatakutan ko kasi yung mga anak ko eh. Maliliit pa, tapos yung di ko kasi matempt na ganun. Mas gusto ko yung suntukan na lang, huwag ganun. Nako, wala kang kalaban-laban eh. agad nila itong ipinost sa social media. Pagkatapos, lumantad na at nagsanga-sanga ang mga kwento ng iba pang mga biktima. Isa pa sa mga nasa larawan sa balete ang kapitbahay ni Jocelyn na si Claire. Nagulat ako kung bakit nakarating sa balete. Kaya galit na galit ako. Nilagay niya sa picture namin, magkasakit daw kami. At saka lang daw nalinawan si Claire sa mga kakatwa niyang nararamdaman. Hindi na ako nakatulog, pati haya, tapos sumasakit na yung ulo ko. Hindi ko maintindihan ang naramdaman ko. Mainit ang katawan ko. Dalawa naman sa mga nailista ring pangalan, ang mag-asawang Jonathan at Julieta. Lahat ng pages nandun kami, tapos nilagyan ng bracket. Magdaot, dili katulog, magproblema, sige. Palaging sumasakit yung ulo ko. Dito ko parang may binibiyak na bote dito sa bato ko. Pag sumasakit na siya, dito sa half ng katawan ko, maparalyze na. Sa sobrang sakit. Pag-start niya doon, yung mga pula-pula sa tiyan ko. Pagbalik ko dito, hindi na matanggal na. Wala akong maglagay sa katawan ko. Sa doktor, wala siyang makita na may sakit kami.
At hindi lang daw kalusugan ang tila na kontrol sa kanilang bahay, pati na rin daw ang takbo ng pera at karera ng mga isinumpa. Bagay na nangyari raw kina Pilar. Ang naapil akong duha ka anak, butang pa dito nga. Tantod, mahurot ang kwarta, natangtang sa trabaho. Pagkahilak niyo ko kay naglagot, ko ng bayanan. Pag-akto gali, lami kay layugon. Ang kanilang mga naranasan, hinihinalang epekto raw ng tinatawag nila ritong amyaw. Gawain na maihahalin tulad sa kulam o pambabarang. Yung terminong amyaw ay isang katutubong salita na ginagamit sa Zamboanga para sa pangkukulam. Ang balite ay matagal nang pinapaniwalaan ng mga sinaunang Pilipino bilang pinanggagalingan ng kapangyarihan ng mga elemental spirits, tulad ng mga diwata. Kapag dito nilalagay yung litrato ng taong gustong ipakulam, ay nagiging